Lagpas 9:00 na ng gabi na makauwi sina Lucas at Amor sa kanilang bahay dahil sa paanyaya ng inang si Celeste na kumain ng hapunan sa isang 5-star hotel sa Makati. Pagod-may nakangiti pa rin si Amor. Pabagsak na naupo si Amor sa sofa. Worth it ang pagod pagkatapos ng mahabang proseso sa isang proyekto. Saan niya? Lumapit si Lucas sa kanya at tinaplos ang buhok ng asawa. Well done, wife. I am so proud of you. Tumayo si Amor at saka magaan na yumakap kay Lucas. Maraming salamat, Attorney Lucas Montenegro. Nang kumalas ng yakap, saka naman humalik sa labi, ngumiti. Kamusta si Prosecutor Cheng? Mukhang di maganda ang resulta ng trials kanina. Dismayadong panyero mo sa nangyari. Giniya ni Lucas ang asawa sa sofa na maupo ulit. Napabuntong hininga si Lucas at malalim na nag-isip. Ganon talaga. Minsan, hindi sa lahat ng oras, papanigan ka ng swerte. Minsan, kailangan mo rin magkaroon ng aral sa mga nagawa mo. Don't worry about him, he's fine and okay. Bukas, makalawa, tingnan mo, may panibagong kaso na naman niyang huhukayin. Sunod-sunod na sumang-ayon si Amor. Humarap siya kay Lucas para lasin ang kurbata ng asawa at pati na rin ang tsaleko nito. Tinanggal ang 2 botones sa polo at ngumiti. Katulad mo, matagal na rin siya sa posisyon na yan. Matanong ko nga pala, saan mo sila nakilala? Maliban kay Ninong mo Amir, saan mo nakilala sina Rex Cheng at Alia Vergara? Maayos na naupo si Lucas. Dahil din kay Ninong Amir, Cheng and Vergara were once lovers. The two were engaged but due to a tragedy, the two couldn't live together. Kumunot ang noo ni Amor. Trahedya? What do you mean trahedya? Malalabang aksidente yan? Sinong nagloko sa kanilang dalawa? Sayang naman kung ganon. It's a long story, wife. Hindi ko na rin inalam. Wala ako sa posisyon para halongkatin ang nakaraan nila. Pagsisinungaling ni Lucas. Kahit naman siguro sabihin niyang katotohanan sa kanyang asawa, talagang hindi yun mauunawaan o maiintindihan ni Amor. Maging si Lucas, ang sarili nito, hindi rin makapaniwala nang malaman na yon. Ngayon, parang kwento na lang ang lahat sa kanya. Di naman nagpumilit si Amor na ikwento ni Lucas yon. Napaisip din siya sa kanyang sarili na wala din siya sa posisyon na halongkatin kung anumang meron sa kanilang nakaraan. Nakikita ni Amor na mukhang maayos naman ang samahan ng dalawa bilang magkatrabaho. Bago nagdesisyon ng dalawa na pumasok sa kanilang kwarto, sumilip muna ang mga to sa kwarto ng kanilang anak dahil nakita ni Lucas na bukas pa ang ilaw doon. Kumatok si Lucas. Dahan-dahang pinihit ni Amor ang pintuan tsaka sumilip muna saglit. Nang makitang binibihisan ni Naning ng diaper si Amber ay agad pumasok ang mag-asawa. Magiliw nang umiti si Amor habang si Lucas nakatayo lang sa likuran ng asawa. Magandang gabi po, Ma'am Amor, Sir Lucas. Magalang na pagbati ni Naning sa kanyang mababait na amo. Hello Naning, how's Amber today? Did she give you a hard time? Si Lucas nang nagsalita, bagkos ang asawang si Amor kaagad kinarga ang anak matapos mabihisan ng diaper. Mabait po siya, di naman maiwasan ng mag-iyak pero okay po siya, nakangiti ang salita ni Naning. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kanya, Naning. Maliligo lang ako saglit, babalikan ko siya pagkatapos, ayos lang ba? Wika ni Amor. Ayos lang po, Ma'am Amor, wala pong problema sa akin. Lumapit si Amor kay Lucas. Kagad ding hinalikan ni Lucas ang maliliit na paa ng anak. Napangiti ang anak dahil na rin siguro sa kiliting nararamdaman nito. Mauna na ako, saan ni Lucas? Palabas na sana siya ng kwarto ng anak nang bumalik siya sa pwesto. Nanang, next week nga pala, gagawan ka na ng pasaporte mo. Maybe next month aalis na tayo. If you need anything, ask Ma'am Amor, okay? Sunod-sunod naman na tumango si Naning. Salamat po, Sir Lucas. Yun lang, mauuna na ako? Susunod ako. Wika ni Amor at sakay binalik si Amber kay Naning. Kung may kailangan ka bago tayo aalis, huwag kang mahiyang magsabi sa akin o di kaya kay Mario. Kung busy ako sa kanya magkasabi dahil siya nang bahala. Siya sige, babalik agad ako pagkatapos kong maligo. Humalik pa sa paa ng anak si Amor bago to tuluyang lumabas ng kwarto. Samantala, kakalabas lang ni Amor ng banyo pagkatapos maligo. Kaagad siyang nilapitan ni Lucas at sinunggaban ng halik sa labi. Di naman nakaiwas si Amor bagkos alam niya na yon ang pinaplano ng asawa.
Napangiti si Amor habang sa kalagitnaan ng halikan. Hindi naman siya nagpapatalo at gumanti sa maiinit na halik ng asawa. Hindi ka ba pagod? Wika ni Amor nang sumampa siya sa kama. Nasa itaas ng katawan niya si Lucas. Pagdating sa'yo, hindi excuse sa akin ang pagod. Bakit? Pagod ka ba? Umiling si Amor. Tsaka ako magsasabi ng pagod pagkatapos mo akong pagurin mamaya. Napasinghap ng hangin si Amor upang sakupin ni Lucas ang labi nito. Kaagad ding tinanggal ni Lucas ang tuwalyang nagsisilbing takip sa katawan ng asawa. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Kaagad na itong inulan ng mainit na halik ang buong katawan ni Amor. Ramdam ng asawa ang mainit nitong pagtanggap na dumidikit sa mga balat niya. Umayos ng higa si Amor. Maya-maya, pumesto si Amor na nakaluhod sa kama habang si Lucas naman pumesto ng higa. Gumapang si Amor sa ibabaw ng katawan ni Lucas. Nagpaubaya ang asawa sa anumang gagawin ni Amor sa kanya. Napangisi si Amor. Maya-maya, napapaungol na si Lucas nang hawakan na ni Amor ang katawan niya. Nagising na lang kinabukasan si Amor na wala na sa tabi ang anak nito. Pagkalingon niya sa kanan, si Lucas lang katabi. Nang maalala ang nangyari ng gabing iyon, bumalik si Amor sa pagkakahiga at niyakap ang asawa. Gumanti rin ng yakap si Lucas saka hinalikan ng asawa sa noo. Mayay nagkumot ulit ang mga ito, saka bumalik sa pagkakatulog. Sabado, at walang kahit na anong lakad ang dalawa. Ang sarap ng tulog mo ah. Iba pala talaga kapag may konting hardcore, no? Nakangiting wika ni Amor. Hardcore? Ulit ng asawa. Hardcore? Kailangan ba na specific na salita para maintindihan mo ang sinabi ko? Natawa si Amor. At mas sumigit pa ang pagkakayakap niya kay Lucas. Kalimutan na natin si Amber kagabi. Baka naghihintay na si Naning sa atin. It just happened last night. So Naning probably knew we were tired. That's a valid reason for her. Kung sa bagay, hindi naman madalas. Bakit? Gusto mo madalasin natin? Wala sa sarili na kinagat ni Lucas si Amor sa braso. Natawa ang lalaki sa ginawa niya. What do you want for breakfast? Wika ni Lucas. Bakit? Ikaw ba magluluto ngayon? I asked Leia. Wag na. Tsaka Sabado eh. Dito lang tayo sa bahay. Ikaw kung may lakad ka ngayon. Bumangon si Lucas, saka umalis sa kama. Dumulog ang lalaki sa walk-in closet, saka kumuha ng pambahay na suot. Napapangiti si Amor habang tinititigan ang kanyang asawa. You're really sexy, Daddy Lucas. Hindi nababawasan ang ganda ng katawan mo. Maging gwapong mukha, mas gumaganda pa din. Matatakot na ba ako na baka may umaaligid ng mga babae sa'yo? Why would you be afraid? Since you met me, have you heard anything about me? About the women who have been linked to me? Umiling si Amor. Wala pa naman, pero malay ko ba noong mga panahon na hindi pa tayo nagkakakilala, baka lang naman meron, at isang araw biglang babalik? Napangisi si Lucas, lumapit kay Amor, gamit ang malapad na palad. Kinulong ni Lucas sa magkabilang pisngi ni Amor doon. Hinalikan ng asawa sa noo, tungki ng ilong at maging sa labi. Sa'yo lang ako nagkaroon ng issue. Age gap at the same time. Lawyer and client affair? Hindi ka natatakot? Why would I? Sino sila para katakutan ko? Kumala si Lucas. Kinuha ang magkabilang kamay ng asawa at pinatayo niya ito. Magbihis ka na at lalabas tayo. Baka tayo na lang hinihintay ng mga yon na makapag-almusal na rin tayo. Bihis na ako. Wife, hindi yan. Magpalit ka. Napanguso si Amor, tsaka dumulog ng walk-in closet. Mauna ka nang lumabas. Susunod na lamang ako? Okay, take your time. At napabuga ng hangin sa kawalan si Amor nang maunang lumabas si Lucas ng kanilang kwarto. Ilang segundo lang nagpilit din siya ng pambahay na damit at nagayos ng sarili nito. Pagkalabas niya ng kwarto, isang magandang ngiti ang ibinungad niya sa mga kasamahan sa loob ng pamamahay. Morning po, Miss Amor. Almusal na po. Pagbati ni Leia. Ate Leia, tumawag ka ng home service therapy. Sige po, Miss Amor. Since Sabado, papayagan ko kayong lumabas ngayong araw na to. Kami nang bahala ni Lucas kay Amber. Isama niyo na si Naning at baka may gusto siyang bilhin na gamit nito. Natuwa si Leia sa sinabi ni Amor.
Maya-maya ay may inabot si Amor kay Leia na ikinagulat ng babae. Miss Amor, wag na po. Saka may pera naman na po kami. Kami na pong bahala kay Naneng. Sigurado ka ba dyan, ate? Ayos lang naman sa akin. Magiliw ng umiti si Leia. Sunod-sunod na tumango ang babae. Opo, kami nang bahala kay Naneng. Lumapit si Leia kay Amor. Hinawakan na magkabilang kamay at saka matamis ng umiti. Hindi po namin aabusuhin ang kabaitan niyo sa amin. Sa pagtanggap niyo pa lang kay Naneng, masaya na po kami doon. Tsaka hinaplos ni Leia ang braso ni Amor. May nagpakita si Naneng at Linda. Naneng, akin na si Amber, wika ni Amor. Pasensya na nga pala kagabi. Hindi natapos ang sasabihin ni Amor nang magsalita si Naneng. Ayos lang po, Ma'am Amor. Maraming salamat. Napangiti na lang si Naneng tsaka bumalik ng kusina. Inanunsyo ni Leia sa dalawa na po pwede silang lumabas. Natuwa naman ang mga ito nang sabihin ni Leia, ngunit nang maalala ni Leia na magpapa-home service therapist pa si Amor, ay nag-iba ang desisyon ng isa. Kayo na lang muna ni Naneng ang lalabas. May therapist pa pala ngayon si Miss Amor. Ganun ba, Ate Leia? Naalala ko din pala, nagsabi sa akin si Sir Lucas kung may kailangan daw ako, magsabi daw ako kay Kuya Mario. Siya na raw ang bahala sa lahat. Si Naneng, inilin pala ako makakalabas ngayon? Saan naman ni Linda? Bakit? Nagguro si Naneng at Leia. Wala lang, hindi kayo aalis ng bahay. Hindi na rin ako aalis, it's a tie. Napangawi ang dalawa sa kanya. Nakapagdesisyon ng tatlo na wag nang lumabas. Dumulog ang mga ito kina Lucas at Amor. Nagsabi na hindi na sila lalabas ng bahay. Natuwa naman si Amor, kaya ang wakas ng itsura nila, nilibre ni Amor ang tatlo ng therapist pa, habang si Lucas naman nagbabantay kay Amber. Dahil wala naman gagawin si Lucas, napagdesisyonan ni Lucas na dalhin ang anak sa opisina nito at doon magpalipas ng oras habang nagre-relax ang apat na babae sa annex. Let's stay here for a while since your mom and your ates are busy. Daddy will take care of you today. Karaga ang anak, nakaupo si Amber sa lap ng ama habang si Lucas binubuksan ng laptop nito. Tumungo si Lucas sa gallery app kung saan naroon ang maternity photoshoots ni Amor. Gumuhit ang labi ni Lucas nang makitang mabilog na siya ni Amor. This is you. You're only 30 weeks inside Mommy's belly. You're so squirmy there. Mommy's crying because you just kicked her belly. You and Mommy are both brave, do you know that? That's why Daddy loves you so much. Mommy sacrificed so much for you to live and thank you so much, anak. My little Amber, because you didn't give up, like Mommy Amor. Di na naiintindihan ng anak ang mga sinasabi ni Lucas. Ang mahalaga, masaya siyang nakukwento sa anak tungkol sa mga bagay-bagay na alam niyang siya lamang din ang matutuwa. You got your daddy's temper, and you have your mama's attitude and beauty. Nakangiting wika ni Lucas sa anak na nakatingin sa kanya. Napangiti ang batang 5 buwan gulang. That's my little girl. Saad pa ni Lucas sa anak. Tsaka pinanggigilan niya ang maliit na paa ni Amber dahilan lumabas ang boses ng anak dahil sa mahinang tawa nito. Hey, where have you been, guys? Mommy's looking for you everywhere. Nandyan lang pala kayo sa hidden place ni Daddy? Magiliw na wika ni Amor habang sinalubong ang mag-ama na kalalabas lamang ng opisina ni Lucas. I just showed our daughter something. Tapos na ba kayo? Nang makalapit si Amor sa kanyang mag-ama, kagad niyang niyakap ang mga ito. Ito yung batang palangiti. Mas lalo lang ngumiti na makita ang inang nakangiti. Maraming salamat, Daddy Lucas, sa pagbabantay kay Amber. Habang lumalaki si Amber, nagiging kamukha mo na. Talaga? Attitude and beauty. Saka naman kinuha ni Amor si Amber kay Lucas. Kay Daddy naman ang temper, saka mahinang tumawa si Lucas. Dahil hindi umalis ang tatlo, napagdesisyonan ni Lucas na wag na lang munang magluto ng tanghalian si Leia. Imbes, nakisuyo si Lucas kay Mario na umorder ng pagkain sa paborito nilang Italian restaurant sa BGC. Wife, tawagan mo na lamang ako kapag nandiyan ang pagkain ha? Gym lang ako. Sige, take your time. Nakangiting sinundan ng tingin ni Amor ang asawa habang papalayo ito sa kanya. Bumaling lang sa ibang direksyon nang mawala na si Lucas sa paningin niya.
Napabuga ng hangin sa kawalan si Amor, saka tinulungan si Leia na ihanda ang hapag. Samantala, inabala ni Lucas ang sarili sa kanyang pag-ehersisyo habang wala pang pagkain ay pinautos ito kay Mario. Tagaktak ang mga pawis sa katawan sa dami na ng nagawa nito. Hindi nakaramdam ng pagod, bagkus iyon ang hinahanap ng katawan nito. Maya-maya, napahinto sa pagtatakbo nang may tumawag sa kanya na hindi kilalang numero. Dahil sa kuryosidad, sinagot niya iyon, tsaka nagpahinga saglit. How's it going? I need your help. Is that really what you're supposed to be asking me? Malakas na tumawa ang nasa kabilang linya. Dude, it's been a long time since I talked to you. What happened to you? Do you still have plans to return to America? Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas. Nagpunas ng pawis at uminom ng tubig. Nilapag ang telepono sa upuan at tiniyaan na naka-loudspeaker ang volume. Why? Did something bad happen there? There are still plans, but after our wedding, you're invited. Wow! You've just started thinking about getting married? Who's that woman? Tanga. This is my second wedding. Of course, my wife. Who else? Tatawa-tawa ang kausap ni Lucas sa kabilang linya. Sa tagal na hindi sila nagkausap ng kaibigan, wala nang balita to sa kanya. What? Pangalawang kasal nyo na? Dude, you're the best. Anyway, magpapabook na ako ng flight ko as soon as possible. Kailan ba? Next month, kalagitnaan ng April. See you here. I asked Mario na sunduin ka na lang ng airport. Hotel is on me. Yun, no? Ngayon pa lang magpapasalamat na ako. May anak na rin kami, babae. Anak ng... Ang bilis mo, ha? Sundan mo na rin na makarami ka. Sige na, send through email ko na lang invitation. Isama mo na rin ang asawa mo nang di ka pagdudahan. Okay. Loyal to eh. See you soon. Bye. Nang makat off ang linya ng telepono, saka naman pumasok si Tyrone. Kaagad lumapit kay Lucas, saka nagpakawala ng hangin sa kawalan. Malas yan, wika ni Lucas. Tanghaling tapat panay buntong hininga mo. What brings you here? Saka naman dumulog si Lucas sa treadmill upang pagpatuloy ang ginagawang ensayo. Dumulog din si Tyrone sa kabilang treadmill, nagsimulang tumakbo ng mabagal. Balita ko magbabakasyon kayo ng Scotland Kailan? After wedding. Why? Nothing. May problema ba? Huwag mo nang sabihin sa akin, di rin kita matutulungan. Walang ganang tumango si Tyrone. Yeah, I know, right? Tsaka bumalis ang takbo ni Tyrone sa makinang yon. Napahinto naman si Lucas, binalingan ng kapatid. You're in love? Maya-maya huminto kakatakbo si Tyrone. Walang ganang bumalik ito sa bangko at tumingala sa kisame. Hindi ko naman masabi, pero sa tuwing nakikita ko siyang may ibang kasama, I felt like gusto kong manakit ng tao. Nagagalit ako sa kanya dahil mas totoo yung mga ngiti at tawa niya sa ibang tao kaysa sa akin. I'm feeling guilty. Kasi hindi mo masabi-sabi sa kanya ang totoo mong nararamdaman. In denial ka pa't kunwari ayaw mo sa kanya, am I right? Anyway, whoever she is, good luck. Or good luck talaga sa'yo. Tinapik ni Lucas ang balikat ni Tyrone. Let's go, lunch is ready. Huwag mong masyadong isipin yan. Isipin mo yung mga proyekto mong di natatapos. Tsaka natatawang iniwan ni Lucas si Tyrone sa gym. Sa kusina, habang masayang nagkukwentuhan sina Linda at Leia, hindi inaasahan ng dalawa na lalapit si Lucas sa kanila. Walang saplot ang pangitaas sa tawan. Sir Lucas, uso hong magdamit, baka naman. Wika ni Leia, na sanay nang makita si Lucas na gano'n ang itsura. Magbihis ka, Sir Lucas, para ka namang tambay sa kanto niyan. O ito, protein, inumin mo. Dagdag ganda ng katawan. Napangiti si Lucas. Kilala niya ang dalawa. Sa loob ng 10 taon, hindi na bago sa kanila ang ganong eksena. Oh, tapos ka na agad? Eto damit, magpalit ka. Lumapit si Amor sa kanila. Kinuha ang towel na hawak-hawak ni Lucas, sakay pinunas yon ni Amor sa katawan ng asawa. Napapangisi sina Linda at Leia dahil sa harapan pa talaga mismo ng dalawa sila naglalambingan. Miss Amor, naalala mo ba nang bago ka pa lang dito? Mga panahong takot ka pa sa kanya, naalala mo ba yon? Madalas akong sa kwarto lang. Madalas di ko siya nakakausap dahil hindi siya rito umuwi. At kapag uuwi naman siya, malalim na rin ang gabi. Kaya minsan iniisip ko lang noon na ayaw niya talaga sa akin kasi makulit ako. Pagbabalik, tanaw ni Amor sa nakaraan. Mga panahong takot na takot pa siya kay Lucas.
Arogante? Tumango si Amor nang sabihin ni Lea yon. Masakit magsalita? Sunod-sunod ulit ang tango ni Amor at saka binalingan niya si Lucas na nagpapalit na ng damit nito. Supladong abogado. Dagdag pa ni Amor at saka mahinang tumawa. Pero alam mo ba, Miss Amor, kahit ganun siya sa'yo noon, halos oras-oras kanyang sinisilip sa kwarto mo. Minsan may isang beses nagtatanong yan si Sir sa amin kung kumain ka ba ng maayos o marami, kung kinakausap mo ba kami o hindi. At higit sa lahat, tinatanong niya rin sa amin kung baka isang araw ba magustuhan mo siya kahit na hindi naging magandang pakisama sa'yo noon. I didn't say that. Linda, Leah, stop teasing me. Harap-harapan niyo pa talaga akong pinagchichismisan, ha? Binalingan ni Lucas ang asawang si Amor. Don't listen to them. All you know is I love you more today. Sa kanya naman hinalikan sa ulong asawa sabay kinda.